Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maayong gabi kaninyong tanhan o happy araw ng Davao. Ingon pa sa akong kauban nga Deputy Mayor. This is the saddest araw ng Davao in the history of Davao City. Tama ba? And kung makita ninyo ang video kanina ug ang mga gipang storya sa atong mga naulang speaker, labi kay paminawon pero hugot kayo sa dughan kay supposed to be madugangan pa itong mastorya. Supposed to be na makastorya pa ta o another stories na makauban nato siya. Pero naa siya karon sa love you. So kung nako diri karon mo storya on behalf of the Muslim sector diri sa Davao. Ako isa ka tribal leader sa Maranao tribe diri sa Davao. 2001, isa ka ligasiya sa Duterte ni President Rodrigo Duterte ang pag-appoint niya sa napulo nga deputy mayors. Napulo kami atong sa una. Correct me if I'm wrong that 2014 itong nadugangan ang atong napulo nga tribo na himutag 11 tribes. Isa to siya ka legasiya kay ngano. It had breached the gap between the Moras and IPs. And dito nagsugod ang peaceful coexistence sa tribe people diri sa Davao. Kung buot hunahon, legasiya sa Duterte ang unity despite diversity diri sa Davao. Legasiya na diya nga dili malimtan sa Davao City because that what made Davao City unique. Only in Davao City nga ginagaan og boses ang mga gagmay nga sektor na mao na ang Muslim ug IP sector. Tama ba ko? Only in Davao City na minority lang ang sektor namo pero inclusive ang governance. Gina-apil ni sa pagdumala niya diri sa Davao. That is the leader we need in Philippines. That is the leader we need in Davao City. The Duterte brand of leadership is very unique. Kaya it is an empathetic leadership. Kung asa ginahatag ang unsay kailangan sa tao. Kapalos niya unsay kinahanglan sa tao. Nagapaminaw siya sa tao. Madungan naman nato sa storya sa atong mga previous na mga speakers, no? Maabtan na siya gabi, maminaw gihapon na siya. And that is the leader that we need in the Philippines. Sugod pala ka sa mga programa ni PRRD sa ato ang Muslim sector, no? Mag-mention lang o gagmay na additional na mga programa sa ato ang sectors. Isa na dito ang Hajj program. Isa sa pinaka-importanting programa para sa Muslim sector. Ngano, Hajj is one of the pillars of the Muslim. One of the 5 pillars of Islam. Isa na siya sa magpasigurado sa amua nga makuha na mo, makompleto na mo ang pagiging Islam. Tama ba ko? Importante na siya sa amua. And only in Davao City, a non-dominant Muslim city, naghihatagan ang mga Muslim sector o Hajj program. Another thing, every Ramadan, dili ni kalimtan sa amuang mayor. Dili ni kalimtan ng president. Ginahatagan niya sugod o ulahi o Ramadan food packs. Non-dominant Muslim
Maranao, ini sa papel o Allah. Gipaagi kay President Rodrigo Roa Duterte ang pag-sign sa bangsa Moro or Garant Law. Kung asa na muna ang burn, kung asa na hatagan o tingog ang Muslim sector dili sa tibuok Pilipinas, mahatagan live all governance na mo kung asa nakaayon sa Islamic rulings na mo, kung asa dili may mapaulahi dili sa Pilipinas. Only President Rodrigo Roa Duterte gave us that. Okay na nako. Daghan na kayo programa no, pero kailangan na kay President Rodrigo Duterte. Dili jud na niya ipangalanda kanya mga programa. Kaya nga no,